sa atin sa mga lugar ng pagod, kalituhan, at kawalan ng pag-asa. Nagtitipon tayo upang sambahin ng Diyos na nagbibigay ng daan patungo sa masaganang buhay kapag walang mahanap na daan. Salamat sa Diyos. Para po sa ating awit ng pagpupuri, awitin po natin ang Mine Eyes Have Seen the Lord. Biglang pag-aawitan ang siyang naririnig, kawalang katotohanan ang siyang nananalig. Sa larangan ng digmaan, tawag ay pag-ibig, tayo't makisanig. Lakad-lakad ang umulong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad ang lumingon, tagumpay mayroon. Pupunan ang Kristyanuhan at siyang nangunguna, sa lahat ng gawain kabalan ang pinupunta. Ang mga alinga ay sumunod sa ngalan niya, tayo't makisama. Lakad-lakad pag-umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad pag-lumingon, tagumpay mayroon. Pagtulungan itatat ang kaharian ni Jesus, mga kawalan sa may piniling lang sa aming lubos. At ang upang lumaya, kaya nating pinusapos, tayo'y nakihamon. Lakad-lakad pag-umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad pag-lumingon, tagumpay mayroon. Tagumpay mayroon. Amen. Kayo mga isagit na nanalangin, gawin po natin ang pasensya ng ating Panginoon. Panginoon, anong makapangyarihan sa lahat, pinagpupulihan ka namin ang pasasalamatan sa mga oras na ito. Maraming salamat po, O Diyos, sa mga anak po na nandito ngayon, nagpupuli, nagpapasalamat, Panginoon, sa lahat ng biyaya na binibigay mo sa akin. Panginoon, maraming pong salamat sa mga araw, Panginoon, na nagaan, na nalapisan po na. Maraming salamat po sa iyong paggabay, sa iyong patuloy na pagbibigay ng biyaya at kaligtasan sa bawat isa. Panginoon, ano man po ang aming nagawang pagkakasala, salita man po, gawa, Panginoon, kayo po ang siyang magkakawag namin. Nilalangin po namin ang aming puso at isipan, Panginoon, upang kaming karapat-dapat sa harapan ninyo. Kayo na po ang siyang mag-inis, Panginoon, upang maging karapat-dapat po kami sa biyaya pinagkakalob sa amin. Panginoon, dalangin po namin sa mga oras na ito na kayo po ang siyang mauna, bumabay sa mga anak na nagpapilin ninyo, sa magbibigay ng mensahe sa mga mag-aawitan, sa lahat po ng tututo. Panginoon, kayo po ang siyang mauna at aming makita. Panginoon, ano man po mensahe yung aming marinig, nawa po ay ito ay hindi lang dumali sa aming isipan. Ito po ay dumali sa aming puso at Panginoon maging sa aming mga gawa para po sa susunod na araw. Panginoon, kayo po ang patuloy na nagpala sa bawat isa. Kayo po ang patuloy na magbigay ng kalulungan at kaligtasan sa bawat isa. Ito lamang po ang aming sa pagdalangin, Panginoon, itinataas po namin sa inyo ang papuri at salamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.
Ayan. Sa kapagpalang umaga po sa ating lahat. Amen. Sa hindi man po mainit, pero pagdaanan po natin ulit ang ulan. Pero ito po yung isang biyaya mula sa ating Panginoon. Kaya nasa atin na lang po paano tayo mag-iingat. Ano po? Dahil napapanahon po ngayon na yung ating mga kapatid ay miss nagkasakit. Kaya doble pag-iingat po para sa lahat sa atin. Ang sabi po sa mga talata mula sa awit 13, 1-6, ang sabi po ni David, ipinahayag niya sa ating Panginoon yung kanyang matinding kalungkutan, yung kanyang pakiramdam, pero sa bandang huli, matapos ang lahat ng pinagdaanan niya, nagtiwala siya sa ating Panginoon. Sa lahat ng mga nangyayari po sa atin, iba-iba man po yung ating sitwasyon. Meron mabigat na araw, may mga araw na kaya naman. Pero tulad po ni David, huwag po sana mawala yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Kaya naman po sa umaga ito, hindi lamang po kami yung magbabalik ng lahat ng awitin ng papuri para sa ating Panginoon. Sama-sama po tayo, sabay-sabay po tayo magpuri sa Kanya sa umaga ito. Wala
Yahweh, ako iyong inimunin. Gaano katagal kang nagtatago sa akin? Yamang mga taga-to, handog nila ay gagaling, pati mga mayayaman sa iyo ay susunod. Ang prinsesa sa palasyo, pagmasdan mo ang anong ganda. Sinulid na gintong-ginto ang hinabing damit niya. Sa magaran ng damit, sa hari ay pinapunta, mga abay ay kasama, haharap sa hari niya. Sama-sama magsasaya, ang lahat ay nagagala, nagsipasok sa palasyo, kanyang hari ay hinabang. Darami iyong sapin sa daigdig magahari, kapalit ng ninuno mo sa sinundang mga lahat. Ay lahat, dahilan sa aking ari, ikaw na may dadahiga, kailan may pupurihin itong lahat na nilikha.
na nasa kanilang mga upuan, maaari po ilapit po natin sila dito sa harapan para po ating po sila may panalangin. Sama-sama po namin yung panalangin ng mga bata. Panginoon, pinapupulihan ka namin, pinasasalamatan sa magandang ngayon, maraming nagkalawasan. Maraming salamat po sa talento ng mga bata ito na pinakita po ninyo, pinakita po nila Panginoon upang sa kapalahan ninyo. Panginoon, kayo na po ang siyang gumagay sa kanila, sa kanilang pag-aaral, sa kanilang paglalaro, sa kanilang mga pagulong, Panginoon, na patuloy na ginagabayan sila sa mga araw. Panginoon, dalangin ko po ang kaligtasan po sa mga batang ito. Kayo po ang patuloy na siyang maging sentro ng kanilang buhay. Ito lamang po ang nasama dalangin sa tayo pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. God is good. And all the time. Yeah. So, komportable na po ba kayo kahit papalo? Medyo lumamig na po ng konti. At purihin po ang Panginoon dahil po almost 99% na Kuya Jonas yung atin po pagpapasili. Konti na lang po yung mga ilaw na lang po pansamantagal. Tama po Kuya Jonas. Medyo yung ating pong pinangarap na mga ilaw, pag-iipunan pa po natin. So sa pansamantagal po muna, yan po muna. No? Pero purihin po ang Diyos, malaki na po ang inayos po ng ating pong sili. At yan po ay dahil po sa inyo at sa mga tao na patuloy pong ginagamit ng Panginoon. No? Meron pong hindi man po namin ma-acknowledge dahil may mga po nagpapadala po sa ating bank account na hindi nakikita na lang po na natin sa bank account. Kaya po nananawagan po ang ating treasurer po, baka po kayo po yun o kakilala niyo po, kamag-anak niyo po na diretso po naglalagay po sa ating pinopost na bank account para po maresibuhan po yung po natin. Pero kung hindi naman po anonymous na lang po yung nilalagay po. Muli po pinagpapasalamat po natin ang bawat isa po na patuloy na nagpapagamit sa ating Panginoon para po may paayos pa po natin ang ating bahay sa bahay. Of course, maraming salamat po sa ating POD, sa pangunguna po ni Kuya Jonas, sa pangunguna po sa ating paggawain po na po. Kaya nga po na sinabi natin, pagpapatuloy pa rin po ang ating paggawain, ipon-ipon lang po para po sa ating pinapangarap ng mga ilan. Sumunod po ay naisin po natin magpasalamat sa ating po flower donors sa umaga po nito, si Ate Kaitlyn Molina. Maraming salamat po at sa lahat po ng nag-flower donor po ng buong June. So nananawagan po muli ang ating, nag-post na po ang ating pong worship sa mga nag-nais po, may mga birthday, anniversary, o ano po, masya na nais po natin makibahagi po sa pamagitan po ng pagbibigay po ng bulaklak. Nandiyan po ang ating worship head, si Ate Ruth Joyce, kayo po si Ate Juday. Pag-unayin na naman po para sa kanila. Ang ating pong mga magiging tagapanguna para po sa susunod na linggo, July 5 na po. So, July na po tayo. Nakakalahating taon na po, so napakabilis po ng panahon. Para po sa ating divine service, ang ating pong magiging tagapanguna ay si Kuya Joseph de la Cruz. Ang ating pong Bible readers ay si Kuya Eli Lazaro at Kuya Dino Lozara. Ang ating pong prayer for children ay si Kuya Aldrin Godoy. Baka po may nag-nais din po na magkaloob para po sa ating offertory song po. So, ginito at maupili, maaari po. And then sa first service naman po, ang ating pong tagapanguna ay si kapatid na Edgar de la Cruz. Yun po. Meron pa po ba sa ibang mga lay organization na nagnanais po meron po ipapahayag?
kababaihan po, kalalakihan, bayan po. Nagpalang mga po sa amin lahat. Ang tinatawagan po namin ng lahat ng kababaihan na 45 years old pataas, pinapaalala po namin na hindi na kayo mayak. Bilog na kayo sa kababaihan, kaya whether you like it or not, join na po kayo sa amin. Maraming salamat po. Baka daw mapakanta si Louie. Ako na daw po sa mga birthday celebrators po natin. Yun lang, hindi ko po makita. Ang ating pong mga magdiriwang ng kaarawan, June 28 po. Ngayon po ba yun? Ayan, si Ate Beth Santos. Happy birthday, Ate Beth. Si Kuya GJ Gabriel. Bukas po ay ang ating kapatid Kuya Engineer Erickson Ginto. Si Kuya Patrick Pascual. At si Ate Sunshine Reyes. June 30 po, kapatid na Mario Santos Jr. July 1, Ronald Palomares. July 3, Jennifer Taborada. July 4 po si Kuya Alan Chidoro, Camille Angeles, Daniel James Esguera, Irene Mendoza, and si Ate Julie Angeles. Sige po. Kasi si Ate Diyosa. Si Kaylee. Andiyan po ba si Kaylee? Tulo. Sige po dito. Kuya Patrick. Yan. Pumapagpagpasin po tayo. Pwede po bang i-extend natin yung ating mga kamay sa ating mga kapatid na mayroong kaarawan. Tayo po lahat ay mananangin, pinupuri ka namin, dinadakilahan namin, O Diyos, sa umagang ito, sa pagkasama-sama po namin, at sa pagpapanalangin po namin sa aming mga kapatid na sumapit sa kanilang kaarawan. Tunay nga, O Diyos, na ikaw ang may akda ng kanilang buhay. Ikaw ang nagpapalawin nito, ikaw po yung nagpapala. Kaya ang patuloy po namin panalangin para sa aming mga kapatid. Patuloy niyo po silang pagpalain, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Ikaw ang patuloy na maging Diyos, na sentro ng kanilang buhay. Ikaw ang Diyos na mag-iingat. Ikaw ang Diyos na sasama po sa kanila sa lahat po ng kanilang gawain. Sa tahanan, sa kanilang mga workplace, maging sa komunidad. Tulungan niyo po sila, O Diyos, sa lahat po ng oras na kailangan kanila at ingatan mo po ang kanilang buong sambayan. Kasama po ang panalangin namin na bigyan niyo po sila ng maayos na kalusugan at alamang po yung mga desire ng kanilang puso. Alam po namin, Panginoon, na sa kanilang pagiging tapat sa iyo, ito po ay pagkakaloob. Panalangin po namin yung iba pa po namin kapatid na sumapit sa kanilang kaarawan o hindi po namin kasama, ngayon din po ang pagpapalang ipagkaloob niyo po sa kanila. Ito po ay aming hinihiling sa kapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas at tagapagligtas.
pasa po. Nasa panahon po tayo ng paghatiin ng nanalangin ngayon. Yes. Di ka nagkulang.
bilang pagbabalik sa iyo, Panginoon, ng mga bagay na aming tinatanggi sapagkat ito ay mula sa iyo. Basbasan mo po ito, Panginoon. Gamitin mo po ito, Panginoon, sa iyong ministeryo. Gamitin mo po ito, Panginoon, para sa aming iglesia. Gamitin mo po ito, Panginoon, upang abutin ang mga pangangailangan ng iyong mga anak. Gamitin mo po ito, O Diyos, pinapatuloy sa iyo. Ibalik mo po ang mga pagpapalang ito sa mga anak mo na nagkaloob, siksik, ibig at umaapaw. Kasama ang pagkalaga ng aming mga buhay sa mga handog nito. Purihin ka, O Diyos, walhatiin ka, papurihin ka, mahal ka namin, Panginoon, sa ngalan ni Jesus. Amen. Pagbasa ng banal na kasulatan mula po sa Bagong Tipan na matatagpuan po sa Roma, Kapitulo 4, mga talatang 15 hanggang 20. Hindi ko maunawaan ang aking sarili sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko. Sa halip, ang pinasusuklaman ko ang siya ko ginagawa. Ngayon, kung ginagawa ko ang hindi gusto, nangangahulugang sumasang-ayon ako sa mabuti na ang mauusan. Kung gayon, hindi na ako ang may kagagawa ngayon, kundi ang kasalanan na nananatili sa akin. Alam kong walang mabuting bagay na nananatili sa aking katawang makalaman. Kaya kong naisin ang mabuti, ngunit hindi ko malamang magawa ang mabuting ninanais ko, sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko. Ang masamang hindi ko gusto ang siya kong ginagawa. Kung ang ginagawa ko ay hindi ko gusto, hindi na ako gumagawa nito, kundi ang kasalanan na nanatili sa akin. Ito ang natuklasan ko. Kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip. Pinapaalipin ako ng kapangyarihan ito sa kasalanang nananatili sa aking katawan. Anong saklap ang aking kalagayan? Sino kaya ang magliligtas sa akin sa kalagayan ito na nagpapahamak sa akin? Wala nang iba pa, kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ito nga ang kalagayan ko sa aking isip. Pinaglilingkuran ko ang kautusan ng Diyos, ngunit sa aking katawan, makalaman, pinaglilingkuran ko ang tutunin ng kasalanan. Evangelyo na matatagpuan sa Aklat ni Mateo, Kapitulo 10, mga talata 40 hanggang 42, hanggang Kapitulo 11, mga talata 1 hanggang 5. Mga tantimpal, ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa ito'y propeta ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa ito'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. Tandaan ninyo, sino mang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa akin sa mga maliliit na ito dahil na siya ay alagad ko,
siya'y tiyak na tatanggap ng gantimpala. Pagkatapos ng mga nagubiling ito sa kanyang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral naman sa mga bayan na malapit doon. Nakabilanggo na noon si Juan na tagapagbautismo. Nabalitaan niya ang mga ginawa ni Kristo, kaya nagsugo siya ng ilang mga alagad upang itanong, kayo po ba ang ipinangakong darating o maghihintay pa kami ng iba? Sumagot si Jesus, bumalik kayo kay Juan at sabihin ninyo sa kanya ang inyong narinig at nakikita. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling at lumilinis ang mga ketonin, na nakakarinig ang mga pinig, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinapangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Tayo po ay pinagpala sa salita ng Panginoon.
Ang teksto na ating pagbabatayan ng mensahe ng ating Panginoon sa umagang ito ay matutunghayan sa Aklat ni Mateo, Kabanata 10, mga talata 40 hanggang 42. Bagamat ito po ay nabasa na kanina, kaya ang basahin ko muli. Sa talata 40, ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Sa talata 41, ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa ito'y propeta ay tatanggap ng gantimpala na ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa ito ay matuwid ay tatanggap ng gantimpala na ukol sa taong matuwid. Sa talata 42, tandaan ninyo, sino mang magbigay ng kahit isang baso malamig na tubig sa isa sa mga maliliit na ito, dahil sa siya'y alagad ko, siya'y tiyak na tatanggap ng gantimpala. Samahan po rin ako sa isang panalangin. Aming Diyos na kakila at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa oportunidad nito. Maraming salamat sa pagkakataon na may talaga bilang pansamantalang kahalili ni Pastor Raxel Tahana ngayong linggo upang ipahayag ang iyong pananasalita sa pamamagitan ng iyong lingkod. Bakit ko na hindi sapat ang aking kaalaman sa Biblia at hindi rin sapat ang aking kakayahan sa pangangaral. Subalit naniniwala ako na ako ay pupustusin ng iyong banal na Espiritu. Kayo ang mangunguna, kayo ang magsasalita, kayo ang magpapahayag, at magsisilbi lamang ako na magdaloy ang instrumento ng iyong walang hanggang pagkapala. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Nais ko po ang pagkakataon na ito last May 26 or 24, hindi po ako nakakamali. Ito po yung muli kong patutok sa pulpito upang ipahayag ang banal na salita. Wala po kayo nun. Ito po yung mga pawang lalakihan lamang araw ng Sabado. So ito po yung ikalawang pagtayo. At ito rin naman ang kauna-unahan kong pagtayo sa pulpito sa divine service. Matapos po siguro yung isang taon, sabi ko, Jen, nandun ang business ko noon sa Malolos kami, pero kami devotion na pagkana. Nami-miss ko ang tumayo sa pulpito at magpahayag ng banal na salita. Siguro dahil sabi ni Pastor sa akin, nagtatulong sa ikalawang sa Bulacan District, mga kalalakihan po. Jerry, pwede ka ba? Sa May 28, ikaw ang maging kahalili ko. Sa 28, sa may araw na to dahil naraw ang kanyang anak at yung kanyang ako ay binyan. Sabi ko, ito na yung marahil na pagkakataon upang muli ako ay tumutong dito. Pero kanina, nung kami po ay magkakaroon ng pagpasok dito, sabi sa akin ni Irene, ang ating Speaker of the House, ngayong umagang ito sa pati sa akin. Ay siya rin magiging speaker ko mamaya sa Bester. Nagulat ako. Sabi ko, hindi yata yung pinag-usapan namin ni Pastor. Parang gusto ko yata ituloy yung aking plano na magpare ko ang Pastor. Narinig ka na dito ni
ni Miss Karen yung sa nakaraang sa district. Tutuloy ko nakakaya. 9:49 na po, baka tumapahaba yung aking pangarap. Ang nabanggit na talata ay malinaw na tagubilin ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad bago sila humayo upang mangaral. Ito po ay tagubilin bago magpahayag ng mabuting salita o malang salita. At tutuloy ang tagubilin ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad bago ipakita ang kapangyarihan ng ating Diyos. At ito pong ating mensahe sa umagang ito ay pinamaganda po natin eternal rewards of hospitality and kindness. Sa Tagalog, isasalin po natin, ay ito yung walang hanggang gantimpala sa pagiging maging sa panauhin at pagiging mabuti. Ulitin ko po. Walang hanggang gantimpala sa pagiging magiliw sa panauhin at pagiging mabuti. Pero bago ko po ito ipaliwanag sa inyo, ang focus ng ating mensahe ay magbibigay muna ko ng isang background tungkol sa tagubilin ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Pakiano nga po yung slide para next slide. Ayan. Ano po yung mga elemento na mga tagubilin ni Jesus sa kanyang mga alagad? Una, authority is given. Binigyan ni Jesus ng kapangyarihang magpagaling ng mga may sakit, magpalayas ng mga demonyo, at magproklama na ang kaharian ng Panginoon ay nalalapit na at ipagpapatuloy ang ginagawa ng ating Panginoon. Pag sinabi po kasi natin authority is given, you are empowered. Binigyan ka ng kapangyarihan. Sa simple pong ilustrasyon, kapag ang isang bata ay inutusan mo na bumili ng toothpaste, kahit po-Colgate yan, ang mabili niya o kahit anong klaseng brand ng toothpaste, bibilin po niya yun. Dahil ang bata, ang utusan mo, binigyan mo ng kapangyarihan na mabili. Sa simple pong ilustrasyon. Ganon din ang Panginoon. Tagubilin niya, may tagubilin siya, ito ang inyong matungkulin sa inyong paghahayag ng mabuting balita. Pero sa responsibilidad at tungkulin ito ay may kaakibat na kapangyarihan. Para din po sa atin, tayo po ay inelect o inappoint bilang mga opisyales o pamunuan ng iba't ibang council. Ito po ang authority ay nanggaling sa inyong lahat. Sa wakatwin, binigyan niyo din sila ng kapangyarihan. Yan po ang number 1. Number 2, mission focus. Ang misyon ng mga disipulo ay malinaw. Mangaral, magpagaling, at maglingkod. And number 3, dependence on God. Sa Tagalog, manalig ka, umasa, at magtiwala hindi ka pababayaan ng Diyos. They are told that to take extra provision, rely care through hospitality. Ito po ay matatagpuan natin sa Mateo Kabanata 10, talata 9 hanggang 42. Ito po ang buod. Mga alagad, huwag kayong magdala ng sobrang pagkain o gamit. Sa halip, umasa kayo sa Diyos na magbibigay ng inyong pangangailangan sa pamamagitan ng taong tatanggap sa inyo. Sa kanilang pagkamapagpatuloy, mararanasan niyo ang pagpapaluga ng Ama. Yun po yung buod ng dependence o. Ikaapat na elemento
na tagubilin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Warning on opposition. Jesus prepares them for rejection and persecution. Alam po natin ito. Mararanasan po natin ito kapag ito po'y nangangaral o nagbabahagi ng banal na salita. Meron po diyang mga pagtanggi, meron pag-uusig na mahirap maranasan ng sino mang sugo ng Panginoon o mga disipulo. Pero dahil sabi nga ng Panginoon, manalig ka, magtiwala ka, you have to depend on me. Hindi ka niya pababayaan. At ikalima, ang panghuli, ito po yung promise of reward o yung pangako ng gantimpala. Even small acts of kindness toward them will be remembered by God. Nasa elemento po tayo. Ang mensahe ng ating Panginoon na ating pagpupulay-bulayan ay hinati ito sa tatlo. Next slide po. Una, welcoming the messenger is welcoming Christ. Welcoming the messenger is welcoming Christ. Sa Tagalog, ang pagtanggap sa sugo at pagtanggap kay Kristo. Ikalawa, rewarding for recognizing God's servant o gantimpala sa pagtanggap sa lingkod ng Diyos. Tatlo, act small for God. Walang gawain napakaliit para sa Diyos. Hayaan po ninyong ngayon po natin ito isa-isa, gusto natin maunawaan. Una, ang pagpapatuloy o pagiliw na pagtanggap sa mensahero o sugo ng magandang balita ay magiliw na pagtanggap kay Kristo. Bayan niyo po muna illustrate ko po ang kahulugan ng pagiging hospitable. Tayo po Pilipino ay mabibilang na very hospitable na bansa sa pagtanggap ng mga bisita. Malambing na pagsalubong, masarap at bonggang pagkain, matamis na ngiti, bagong linis na bahay, ginagamit, at mga babagong sigat. Ganito po tayo mga Pilipino kapag may panaguhin. Ganyan tayo mga Pilipino kahit ipagputak pa ang paghahanda. Ganyan tayo mga Pilipino, nagkukumahog pa, huwag lang mapahiya. Ganyan tayo mga Pilipino sa pagtanggap ng bisita. Hindi po yun ang pangangaral natin. Ipangangaral natin. Ang ibig ko lang po sabihin, kaya ako po pinaunawa sa inyo kung ano ang kahulugan ng hospitable. Sa amin pong opisina, tuwing Lunes ay meron po mga bumubuntang mga misyonero pastor at manggagawa upang magpahayag ng banal na salita. Iba-iba po kami ng relihiyon. May mga Katoliko na higit sa nakararap. Mas populated po kami ng mga Katolik. May Baptist, may Adventist, at ako po ang nag-iisang Methodista. Iba't iba po ang paraan ng aming pananampalataya. Iba-iba po ang paraan ng aming pagsamba. At iba't iba rin ang aming paniniwala. Subalit, tinatanggap namin sila ng maayos. Tinatanggap namin ng magili ang lahat na magagawa ng Panginoon upang makinig sa ilang minutong pag-aaral ng salita ng Diyos. At tuwing Huwebes naman, meron din dumadalaw
na nag-iisang manggagawa, babae po ito, na Kristiyanong misyonera. Magiliw din natin siyang tinatanggap at nakikinig sa kanyang pahayag na kabutihan ng ating Panginoon. Kailanman ay walang naging bastos. Kailanman ay walang kumuligsa. At kailanman ay walang nag-alipusta. Magalang namin silang tinanggap. Yon ang pagiging hospitable ng isang Kristiyano. We are simply listening attentively to someone sharing their faith. Dahil naniniwala kami na sila ay sinugo ng Panginoon upang ipahayag ang pangakong kaligtasan para sa lahat. Alam ko po, pamilya po kayo sa mga Sabatista. Diba? Ito po tuwing Sabado, sila po ay kumpol-kumpol o grupo-grupo na bumubisita sa mga bahay-bahay. One time, na-check on po ganito, nasa labas po ako ng bahay. Marami pong bata naglalaro sa bakuran dahil nandiyan po ang aking apo. Pinagbuksan po ng mga bata ang isang matanda na pumasok sa bakuran. Tinanong ko po yung matanda, sabi ko, sino po sila, ano po ang kailangan nila? Yung po pala ay Sabatista. Pinapuo po sila, o siya, nag-iisa po yung ibang mga abuhan niya naglalakad o kasama sa kanyang kongregasyon, iba-ibang mga tahanan ang pinuntahan. Pinaupo ko po siya at doon na po nagsimula ang kwentuhan. Tumitingin po ako sa rin alas 10 na po, masakit na po dahil di pa po ako nag-aalmusal. Hindi naman po ako naging pastor, pero sabi ko po sa kanya, matanda po sa akin, pagka-BBC alas 10 na po Kaya sa oras na po tayo nag-uusap, baka po kumakaari, para mas marami po kayo mapuntahan. O makakari kayo maipahayag na salita sa marami mga tao. Pwede po ba magkala po kung pinuputo ng ating pag-uusap. So, thank you. Ibig lang pong sabihin, kahit ano po kongregasyon, iba po ang paniniwala, basta matibay sa iyong sarili na ito ang paniniwala kung okay lang naman tanggapin sila sa ating mga tahanan. Kapag magiliw at taos-puso natin tinatanggap sa ating mga tahanan, ang mga magagawa ng Panginoon, mga pastor, mga misyonero, mga kapwa mananampalataya, ay nangangahulugan ang tinatanggap natin sa ating mga puso at tinatanggap natin sa ating buhay si Kristo. Gayon din tinatanggap natin ang receiving the disciples of Christ, and receiving Christ is receiving the Father. Ang tumatanggap sa kanila ay hindi simpleng paghandog o anumang bagay sa realidad o katotohanan. You are welcoming Himself. Kung tinatanggap mo ang sino man na naghahatid ng mabuting balita ng ating Panginoon, hindi ka lamang nagiging magalang, binubuksan mo ang buhay at puso sa ating Panginoon. Ituloy natin ang bawat pakikipagtakbo sa kapwa mananampalataya ay isang banal na pagkakataon. Ang mainit na pagtanggap sa ating pasto sa daanan sa tuwing siya'y bumibisita kasama ang manggagawa sa ating tahanan ay isang espiritual na gawain. Bitbit nila ang mabuting balita, hatid nila ang panalangin para sa ating buong sambahayan. Ikalawa, recognizing or reward or recognizing God's servant. Gantimpala o premyo o sukli sa pagtanggap sa lingkod ng Diyos. Napakarami pong pagkakataon at napakaraming himala
Alam kong ito ay nangyayari din sa inyo, mga individual na buhay. Ang ipinahayag sa Biblia na nagkakaloob ng pagpapala, nagkakaloob ng gantimpala, nagkakaloob ng premyo o sukli sa sino mang kumikilala at tumatanggap sa lingkod ng Diyos. Bigyan ko po kayo ng ilang ehemplo. Yung pong himala sa pintuan ng templo na matatagpuan sa mga gawa, talata 3, kabanata 6. Habang papunta sina Pedro at Juan sa templo upang manalangin, nakatagpo nila ang isang lalaking bilay mula sa kanyang kapanganakan. Nakaupo siya sa pintuan na tinatawag na maganda, tumingin ng limos sa mga dumadaan. Sinabi ni Pedro, na puspos ng Espiritu Santo, "Pilak at ginto ay wala ako, ngunit ang mayroon ako ay ibibigay ko sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret, tumindig ka at lumakad." Agad na tumayo ang lalaki, lumakad at nagsimulang tumayo sa tuwa habang pinupuri ng Diyos. Namangha ang lahat sa nakita. At dahil dito, nagkaroon si Pedro ng pagkakataon ay pangalan ng Ebanghelyo. Ikalawang himala na ito po ay ehemplo lamang ng pagtanggap sa panauhin na disipulo o alagad ng ating Panginoon. Anino ni Pedro nagpagaling ng mga may sakit. Ito po ay matatagpuan pa rin sa mga gawang kabanata 5, mga talata 12 hanggang 16. Dinadala ng mga tao ang mga may sakit sa lansangan, inilalagay sa higaan at banig, upang kahit ang anino ni Pedro ay tumabon sa kanila habang sila'y umaraan. Lumaksa ang mga tao mula sa mga bayan sa paligid ng Jerusalem. Dala ang mga may sakit at ang mga pinahihirapan ng masamang espiritu. At silang lahat ay pinagaling. Isa pa pong ehemplo, pagkabuhay na muli ni Tabita, matatagpuan pa rin sa mga gawa, kabanata siya, talata 36 hanggang 42. Ito po yung poon. Si Jopa ay isang alagad na nagnanga ng Tabita, nakilala sa kanyang mabubuting gawa at pagtulong sa mga nangangailangan. Siya ay nagkasakit at namatay. Ulitin ko po. Si Tabita nakilala sa kanyang mabubuting gawa at pagtulong sa nangangailangan. Siya po ay nagkasakit at namatay. Tinawag si Pedro nang dumating siya. Pinilabas niya ang lahat ng tao sa silid. Siya ay lumuhod at nanalangin. Pagkatapos tumingin siya sa katawan at sinabi, "Tabita, umangon ka." Binuksan ni Tabita ang kanyang mata at nang makita si Pedro, siya ay umupo. Sa makatwid, siya po ay muling nabuhay. Ang himalang ito ay naging dahilan upang maraming tao sa Jopa ang sumampalataya sa Panginoon. Huling ehemplo, ang pagpapala sa alipin na babae. Ang pagpapalaya sa alipin na babae, matatagpuan pa rin sa mga gawa, kabanata 16, mga talata 16 hanggang 18. Sa Pilipos, nakatagpo si Pablo ng isang alipin na babae na sinasabihan ng espiritu ng panghuhulat. Siya ay sumusunod kay Pablo at sa kanyang mga kasama. Ipinapahayag na sila'y mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Dahil nabagabag si Pablo, kanyang inutusan ang espiritu sa pangalan ni Jesucristo, lumabas na sa kanya at agad lumabas ang espiritu. Ang mga nabanggit ay ilan lamang sa mga himala ng gantimpala para sa sinumang kumikilala
at tumatanggap sa sugo ng ating Panginoon. At maraming pang katotohanan na ipinahayag sa Biblia. Ganoon din po kayo naranasan nyo na sa maraming pagkakataon na tumanggap sa ating Panginoon at nagkaroon ng napakaraming himala sa bawat buhay. Kaya uulitin ko po, mapalad po tayo kapag ang ating pastor kasama ang manggagawa ay bumibisita sa ating mga tahanan. Kapag sumusuporta tayo sa pastor, kapag sumusuporta tayo sa misyonero, at kahit sa mapagkumbabang lingkod ng Diyos, tayo po yun. Nakikibahagi tayo sa kanilang gantimpalang walang hanggan. Ang pagsuporta sa mga sugo ng Diyos o matuwid na tao ay nangangahulugang nakikibahagi ka sa bunga ng kanilang ministeryo. Kung tumutulong ka sa pagpupondo ng pagawa ay nakatulad nito, 2 linggo po kami wala, na hindi nakadalo. Nagulat po kami kanina ng misis ko na ganito na pala ang improvement. Ito po ay bunga ng ating sama-sama pagtutulungan upang marating po natin itong ating pinapangarap na malamig at presko, komportableng bahay-sambahan. Ang bawat tulong, maliit man o malaki, ay may internal na gantimpala. Your financial support, your prayer, your emotional support makes your co-workers in God's kingdom. Ikatlo at huli sa lahat, no act too small for God. Walang gawain napakaliit para sa Diyos. Ang sino mang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa mga maliliit, yung pong maliliit dito, ang tinutukoy po dito yung humble workers or followers of God, o yung mapagkumbabang tagasunod ng ating Diyos. Na ito dahil siya alagad ko, siya ay tatanggap ng gantimpala. Ang pagkakaloob ng isang basong tubig na malamig sa sinuman ay ilustrasyon ng encouragement. Katulad ng pagpapalakas ng loob, pagtutulak sa tagumpay, pagbibigay ng inspirasyon at paghihikayat na ang isang tao ay kumilos at gumawa ng isang bagay. Ang isang basong tubig na malamig ay nakakahulugan din ng kind of words o magagandang salita, mabubuting balita, malumay na yung salita at salita ng may kabutihan. Ang isang basong tubig na malamig ay ilustrasyon ng pagiging generous at kabutihan sa pang-araw-araw na buhay. Ito rin naman po ang binabanggit sa Hebreo 13:16. Kinalulugdan ng ating Panginoon ang gumagawa ng mabubuti. Ang mga bagay na ito, bagamat maliliit, ay hindi lingid sa ating Panginoon. Batid ng Diyos ang lahat ng ating ginagawang kabutihan sa ating kapwa. Maliit man o malaki, ito ay kanyang pinahalagahan. Sapagkat ito ang kilos na dulot ng pag-ibig at pagmamahal sa atin. Isa pong patotoo, habang ako po'y naglalakbay patungo po sa may kawayan, anong Bukawi Road, bigla na lang po isang malakas na bag. Ako po'y nagulat nang mapasin ko po yung side mirror ng sakyan sa kanan ay nakapaloob na. Tumabi po ako at ako ay tumigil. Maya-maya po kasi sunod po isang motorsiklo na nakapaggamit sa sakyan. Binaba ko po yung side mirror.
Instead po na ako po ay magalit, inunahan ko po siya ng sorry, sabi ko, sorry. Ganon din naman ang kanya naging tugon. Sabi niya, sorry po. Dire po siya nagbiyahe, ako ay diretsyo nagbiyahe. Yung pong simple act of kindness, alam ko ng Panginoon ito. Pwede na po akong mamatay ng panahon na yun. Hindi ko alam na misis ko, hindi ko kwento sa kanya. Anytime, any one of us would have died. Pero dahil po sa ginagawa po natin ng kabutihan, hindi po nangyayari. Dito po Sabado, galing po kami sa Ilocos, kasama ko na po siya po rin nasa harapan. Pauwi na po kami, lumabas po kami ng Baliwag Restaurant, papunta na po kami sa anong pilihan ng Wilcon. Pupunta po kami sa Wilcon upang tumingin po ng chandelier na kanyang pagkakaloob dito po sa bahay sa bahay natin. Bigla po akong kumanan, bigla naman po suntok ang isang motorsiklo mabilis na may angkas. Nagulat po ako. Yung po sandali na yun, sabi ko po ito ay gawa ng Panginoon, hindi po kami pinahintulutang mapahamak o ma-aksidente. Maaaring ang isa o sa dalawa sa nakasakay sa motor, maaaring madisgrasya, sumagot kahit saan at pwede may mamatay. Subalit dahil marahil ang kabutihan ng Panginoon, yung mabuting gawain na pwedeng ipakita ng aking may asawa, ng aking may bahay, ay pagkakaloob na yun po ang ating mission eh. Kaya kami papasa ng Wilcon kung pumili ng sandalye. Hindi po kami napahamak at hindi rin po napahamak yung nag-o-overtake na motor. Hindi po ako nagalit at hindi rin po siya nagalit. Yan po ang simple act of kindness. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, gawin po rin ninyo ito at very effective. Wala pong magiging away sa kalsada kung ang lahat ng po ay nagbibigay at hindi mainit ang ulo. Dahil yan po ang makilos na dulot ng pag-ibig at pagmamalasakit. At bilang konklusyon at pagwawakas, last night po. Number 1, faithfulness is not measured by greatness, but by obedience and consistency. Ang katapatan ay hindi nasusukat sa laki ng nagawa, kundi sa pagsunod at consistency sa ating pamumuhay at paglilingkod. Number 2, live with open hearts and hands. Mabuhay na may bukas na puso at bukas na palad. And number 3, support and honor those who serve God. Suportahan at igalang ang mga naglilingkod sa Panginoon. At panghuli, never underestimate the eternal acts done in Jesus' name. Huwag kailanman maliitin ang walang hanggang mga gawa na ginagawa sa pangalan ni Jesus. Sa Diyos ang pinakamataas na papuri at pagsalamat. Purihin po ang Panginoon sa mensahe na ating narinig. Ngayon po ay nasa panahon tayo ng paghahatiin ng ikapo at pangako. Kasabay ang awit na pasasalamat at pagkatalaga, O Jesus, I have promised.
Lumalapit kami sa iyo, Panginoon. Ibang nakakumbaba. Pinamama namin ang aming sarili bilang inyong mga anak. Nagpapasalamat kami sapagkat malaya kami nakakalapit sa iyo dahil sa iyong pag-ibig, kahabagan at awa. At hindi dahil sa aming mga mabubuting gawa. Kinikilala ka namin, O Diyos, Ikaw ang simula, Ikaw ang aming buhay. Lalo't higit, Panginoon, Ikaw yung aming kalakasan. Ikaw yung nagligtas sa amin. Ikaw yung nagpapala. Ikaw ang hari ng aming buhay. Ikaw ang banal na Diyos. Narito po kami sa iyong harapan, Panginoon, bilang isang iglesia, bilang mga anak mo, bilang pamilya na nakasumpong ng isang mabuting ama. Salamat, Panginoon, dahil ginagabayan mo po kami. Ginabayan mo kami sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa pangunguna ng iyong banal na Espiritu. Salamat sa pagkakataong kami ay pinagsama-sama mo upang purihin ka. Salamat sa pagkakataong makapakinig ng iyong mga salita. Malinaw, 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 Panginoon, na kami po ay iyong tinatawag bilang partner mo sa iyong upasan. Malinaw na malinaw yung Panginoon na sa aming paglilingkod ay tatanggap kami ng pagpapala. Pagpapala nagmumula sa iyo. At malinaw, Panginoon, yung hamon mo sa amin na kami ay magpatuloy sa sanlibutan ito. Ipinamumuhay ka, ipinangangaral ka, ibinabahagi ka sa lahat, Panginoon. Salamat po sa buhay ng iyong mga tinawag na mga anak. Pinili at patuloy na nagpapagamit sa iyo, Panginoon. Salamat po sa buhay ng iyong mensahero sa umagang ito. Salamat sa kanyang buhay, sa kanyang paglilingkod, sa kanyang mga mabubuting halimbawa, lalo na, Panginoon, sa inspirasyon ng kanyang paglilingkod. Pagpalain mo po siya at ang kanyang sambahayan. Ikaw ang Diyos na nakita namin kasama niya, nag-iingat at nagpapala. Kaya huwag mo po siyang papabayaan, Panginoon. Salamat po sa buhay ng aming pastor. Bagaman hindi namin siya kapiling sa umagang ito, alam po namin
bunsong ako. Samahan niyo po sila at patuloy niyo po silang pupuri ng iisang pag-ibig at mga pagpapalang nagmumula sa iyo. Salamat, Panginoon, sa mensahe ng awit ng koro, ang pangunguna ng praise and worship, ang mensahe ng awit ng mga bata. Salamat sa mga leaders na itinalaga mo sa iglesyang ito, Panginoon. Sa kabuuan ng aming pagsamba, salamat sa iyong presensya. Gayon din, Panginoon, patuloy mong buksan ang langit sa aming mga panalangin, sa aming samo at mga taing. Aming Amang Diyos, palit niyo po na hindi kami karapat-dapat sa pagharap namin sa iyo, Panginoon, dahil sa mga bagay na nagagawa po namin na di naaayon sa iyong kalooban, sa iyong layunin. May mga pagkakataon po, Panginoon, na hindi kami sumusunod sa iyong utos. Hindi kami nagiging mabuti sa aming mga salita. Hindi kami gumagawa ng kalooban mo. Madalas ay lumilihis kami sa iyong landas at ang aming mga personal na agenda ang aming ginagawa. Pagawain mo po kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang at sa mga oras na hindi namin naipakikita ang iyong pag-ibig sa aming kapwa. Dalangin ko po na linisin mo po ang aming puso at paguhin mo po ang aming isip. Itama mo po ang aming mga gawin upang kami ay maging kalugod-lugod sa iyong harapan at karapat-dapat maging tawaging alagad. Salamat, Panginoon, sa iyong malawak na pag-ibig sa amin. Salamat po sa iyong pagpapatawad na lagi mong inilalaan sa bawat isa sa amin. Panginoon, buong puso ko kami nagpapasalamat sa iyo. Salamat sa pinakadakilang kaloob mo, ang iyong anak na si Jesus, na nagligtas sa amin at nagbibigay lagi ng pag-asa. Salamat sa walang sawang pag-aalaga mo, Panginoon, sa aming buhay, sa pag-iingat mo, sa araw-araw, sa aming pagbiyahe, sa aming pagpunta sa aming trabaho. Salamat sa mga pagkain na iyong kaloob, sa kalusugan, sa pagpapalakas mo ng aming pangangatawan. Salamat, Panginoon, sapagkat ang katawang namin ito ay iyong templo. Tulungan mo kaming pangalagaan ito sa lahat ng oras. Salamat, Panginoon, sa napakagandang umagang ito. Gawin din namin, Panginoon, ang sandaling ito ay maipanalangin namin ang aming mga kapatid na nangangailangan sa iyo. Ang aming mga kapatid na nakakaranas ng sakit. Ibangon mo po sila, Panginoon, sa balik ng karamdaman. Ikaw po, Panginoon, ang maging doktor. Ikaw po, Panginoon, ang humiko sa bahagi ng katawan na may karamdaman. Marami na pong pagkakataon, Panginoon, na pinatunayan mo iyong kapangyarihan. Kaya sa oras na ito, Panginoon, hawakan mo po ang iyong mga anak na mayroong karamdaman. Ibangon mo po sila, bigyan mo po sila ng panibagong kalakasan. Gayon din po ang mga kapatid namin na mayroong na dumaranas ng mga pagsubok, mga problema sa pamilya. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng pag-asa. Bigyan mo po sila ng mga solusyon sa kanilang mga problema. Ipakita mo po, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa bawat isa na ikaw ang Diyos na laging kumakalinga. Ikaw ang Diyos na nagpapala. Ganyan din po, Panginoon, inilalapit po namin ang mga kapatid po namin na sa kanilang upuan ay mayroong mga kahilingan. Balik mo, O Diyos, ang laman ng kanilang mga puso.
alisin mo po yung kabalisahan. Puspusin na ng kapayapaan at sa panahon kailangan nila ng kasagutan sa kanilang mga tanong. Ipaunawa mo po sa kanila ang lawak ng iyong pag-ibig, ang lawak ng iyong kapangyarihan na ikaw ay mas malaki higit pa sa aming nararanasan. Panginoon, nanalangin po namin ang aming iglesia. Puspusin mo po ito ng iyong banal na Espiritu. I-empower mo po ang bawat isa sa amin. Gamitin mo po kami bilang ilaw ng sanlibutan. Ipahayag namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ipahayag namin kung paano mo kami niligtas at pinagpapala. Paspasan mo ang bawat leaders ng church na ito. Paspasan niyo po ang bawat isa sa amin na kami ay hindi lang makaisa, kung hindi kami ay magkaisa sa pag-ibig, sa pananampalataya,
ngayon at magpakailanman. Humayo tayo, taglay ang kapayapaan, ang pag-ibig, pagliligtas, sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po